So, good morning, good noon. So, babasahin natin yung Philippians 2, 5 to 7. Dito manggagaling mismo yung natin, study natin sa Philippians chapter 2. So, let's read verse 5 hanggang 7. Sabi dito sa Philippians 2, ito rin yung text natin mamayang hapon, pero mas malawak siya. So sabi dito sa 5 to 7, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied. Yan yung titignan natin, yung word na emptied. Yan yung panggagalingan ng controversy. But emptied himself by taking up the form of a servant, being born in the likeness of men. So hindi ko na po babalikan yung context ng Philippians, diretso na tayo dun sa text, pero nandiyan yan sa copies nyo. So yung term na emptied, ang ibig sabihin niyan ay ekenosen. Ekenosen. Diyan ang galing yung controversy na kenosis controversy. Ang debate dito ay ano yung inempty ni Christ sa kanyang pagkakatawang tao. Ano yung inempty niya? Ano yung na-empty kay Jesus? So, sa lahat ng mga nag-aaral ng theology, nag-aaral ng Bible, ito yung pinag-uusapan. Ano yung inempty ni Christ? Kasi nakalagay yan dyan, ang pag-uusapan natin, anong ibig sabihin yan? Kahit na wala itong direct object, walang sinabi sa text, he emptied himself of, walang direct object, ano yung inempty niya, pero kung naging controversy, ang pinupunan pa rin, nag-a-attempt na mag-provide ng answer. Yun ang katanungan. Ano yung sagot? Ano yung inempty ni Christ? Kahit mismo sa text, wala namang direct object. At yung kinalilito, at dito aatras yung marami at magte-theologize, iisipin ano ba yung nangyari talaga sa incarnation. So, ang pag-uusapan muna natin, ano yung mga mali, tapos pag-uusapan natin ano yung tama. Ano yung dalawang mali? Ito yung mga kenoticism or kenotic Christology. Meron tayong dalawang titignan, yung ontological kenoticism at yung functional kenoticism. Pag sinabi natin na ontological, ang ibig sabihin ay essential sa pagka-Diyos, at pag sinabi natin na functional, yung trabaho. Ontological, essential, ang functional, ano yung trabaho. So, dalawa ito na nagpo-provide ng answer kung ano yung inempty ni Jesus. So, yung isa, yung ontological, sinasabi nila may nabawas talaga sa pagka-Diyos ni Jesus. So, ina-assert ng ontological kenotic Christology na si Jesus ay totoong Diyos pa rin sa incarnation, pero meron siyang hinubad na pagka-Diyos. Either full deity, tumigil talaga siya sa pagka-Diyos, or mga non-essential divine attributes ang hinubad niya, katulad ng omnipresence, omniscience, omnipotence. So ito yung sinasabi ng ontological kenoticism, at may mga nasa loob ng charismatic at word of faith movement na nagsasabi ng heretical claim na hinubad daw ni Jesus yung kanyang pagka-Diyos, na tumigil siya sa kanyang pagka-Diyos. So, etong uri ng ganitong paniniwala ay nakakaroon ng confusion dahil nagkakaroon ng division sa pagka-Diyos. Nanggaling ito sa isang Lutheran, si ano pangalan niya? Gottfried Thomasius. Si Gottfried Thomasius ay isang Lutheran noong 19th century, at nagsimula sa kanya itong usapin ng kenoticism. Dahil sa kanya, ang turo niya, ang Diyos daw ay may mga essential attributes at meron siyang mga hindi essential or mga relative na attributes. So, dinistinguish nitong Lutheran na ito na ang Diyos daw ay may essential attributes. Ano yon? Yung kanyang truth, holiness, and love.
Hindi daw siya magiging Diyos kung wala yon. Pero, meron daw ang Diyos na mga relative. Ibig sabihin, pwedeng wala siya nito, pero Diyos pa rin siya. So, kinategorize yan ni Thomasius, yung mga omnipotence, omniscience, omnipresence, kahit daw wala iyon, mananatiling Diyos ang Diyos. So, inattribute niya na yung ibang mga, inargue niya na yung ibang mga attribute ay essential sa pagka-Diyos, pero yung iba ay hindi. Ganito yung argument niya. Si Jesus ay Diyos pa rin kahit hindi na siya makapangyarihan. Hindi na siya omnipotent. Si Jesus daw ay Diyos pa rin kahit na hindi na siya omnipresent. Si Jesus ay Diyos pa rin kahit na totoong hindi na siya omniscient. So, ayan ang ontological kenoticism na totoong may nabawas sa pagka-Diyos nung nagkatawang tao si Jesus. Totoong may nabawas sa pagka-Diyos nung ipinanganak yung Panginoong Jesus. Later na ako magko-comment dyan. So punta tayo sa functional. Etong functional, hindi naman lang sinasabing may nabawas sa pagka-Diyos, kung hindi temporarily lang dahil sa gawa niya ng mediation, pagiging mediator. So again, itong functional kenoticism, hindi nila sinasabi na may nabawas sa pagka-Diyos. Kung hindi, tinago lang, o kaya pinigilan lang, nirestrain lang, habang si Jesus ay nagkatawang tao. At pagkatapos nun ay hindi na. So, ito yung functional, para lang sa trabaho. So, ito yung nakita ko si Roger Olsen, dinefend niya itong functional kenoticism. Nandyan yan sa handout niyo, yung reference, you can look it out. Sabi ni Roger Olsen, building on several New Testament passages, such as Philippians 2:7-8, yung he emptied himself. Tapos Luke 2:52, alala niyo Luke 2:52, Jesus grew in stature, in wisdom with God and man. Mark 13:32, sabi niya, kenotic theologians believe and teach that the Son of God voluntarily restricted the use of and knowledge of His attributes of glory and power, such as omniscience, omnipotence, and omnipresence in order to experience human existence. Ang ginawa daw ni Jesus, sabi niya, ay nirestrict ni Jesus yung sarili niya. Pinigilan niya yung sarili niya. Temporarily lang naman. Pinigilan niya yung omniscience niya, pinigilan niya yung omnipresence niya, pinigilan niya yung omnipotence niya, para daw saan? Anong sabi niya? To experience human existence. Para maging totoong tao siya, kailangan niyang pigilan yung pagka-Diyos niya. Yan yung sabi ni Olsen. Ngayon, anong illustration nila? Ang illustration nila ay tulog. Parang natutulog. Sabi niya, so what illustrates do I use in teaching kenotic Christology? Sabi niya, simply sleep. When a person goes to sleep, he remains the same person and has the same abilities. But he undergoes an alteration of consciousness and power. Sabi niya, ito illustration niya sa nangyari sa incarnation, para doon natulog or pinatulog yung pagka-Diyos. Diyos pa rin siya. Yun yung illustration niya. Pag natulog tayo, tayo pa rin yun. Hindi nga lang tayo nagpa-function katulad ng gising tayo. May kakayanan pa rin tayo, pero hindi ginagamit. May change ang consciousness at power. Sabi niya, yet, even as the person is asleep, he or she is the still same person. Only in an altered state of consciousness that affects his or her knowledge and power. So, ito yung sinabi ni Olsen sa functional kenoticism. So, ngayon, ano nga ba yung functional kenoticism? Sinasabi kasi nito, yung pinaka-focus nito ay tungkol sa pagiging isang taong nakadepende fully sa banal na spirito para maging isang tunay na spirit-led, spirit-dependent na mananampalataya. Ayan yung
in-emphasize ng functional kenoticism. Sinasabi nila, katulad ni Jesus, si Jesus, kailangan niyang pigilan yung pagka-Diyos niya para mag-depend siya sa Holy Spirit. Sa kanyang lahat ng ginagawa, miracles, life, sa kanyang lahat ng work niya ng bilang tao. Now, meron tayong agreement sa sinabing yan at meron din tayong disagreement. We agree na totoong nakadepende sa banal na spirito si Jesus sa kanyang pagkatao. Sinabi yan sa John chapter 3, He has the Spirit without measure. Lahat ng prophets, lahat ng mga mananampalataya sa lumang tipan hanggang bagong tipan, sila'y kinasihan ng banal na spirito, sila'y kinilusan ng banal na spirito para magawa yung trabaho binigay sa kanila ng Diyos. Si Jesus ay puno ng banal na spirito. Siya'y umaasa talaga sa Ama. Siya talaga ay puno ng banal na spirito. Doon sa part na yun, agree tayo sa Kanya. Agree tayo dito. Hindi mali yun. Totoo yun. Kailangan nakaasa tayo sa kapangyarihan ng banal na spirito dahil yun yung ginawa ni Jesus sa kanyang mediatorial work. Hindi nakaasa si Jesus sa kanyang divinity para magawa niya yon. Nakaasa siya sa ibang persons ng Diyos. Ngayon, saan tayo magdidisagree? Magdidisagree tayo doon sa conclusion na kailangan niyang i-restrict yung kanyang pagka-Diyos para maging isa siyang totoong taong nakadepende sa Espiritu at para magawa niya yung gawaing pangkaligtasan. Doon tayo nagdi-disagree. That's false. So, anong na-undermine nitong mga doctrine na to? So, yung ontological kenoticism, heretical yon, functional, almost heretical na yon. Bakit? Ano yung na-undermine niya? Marami sa mga references natin, pero kumuha lang ako ng 3 na major. Ano yung 3 na na-undermine ng mga turo na to? Number 1, yung totoong pagka-Diyos ni Jesus. Dahil sa sobrang emphasis sa pagkatao ni Jesus, ang na-undermine naman ay yung totoong pagka-Diyos ni Jesus. May sa susunod pa ba? Yan, okay. Medyo na-advance ko yata. Ay, hindi. Okay, balik mo nga doon, bro. Na-miss ko nga. Ito si Stephen Wellum, nag-comment pala siya sa kenoticism. Sabi niya, against all forms of kenoticism, the Son, ito yung tama, ito yung position natin, ito yung true. Against all forms of kenoticism, the Son does not renounce His divine attributes or even the use of them. Instead, the Son's entire life is best viewed through the lens of His filial dependence on the Father in the Spirit. Hindi daw niya itinanggi, itinakwil, tumigil yung pagka-Diyos niya, pero yung buong buhay niya sa pagiging tao ay may pagdepende sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. The Son does nothing except what He knows the Father wills Him to do. When the Father does not will that the incarnate Son actualize some divine power or access to some information out of His omniscience, the Son obeys and refrains. The Son did not abandon His divine attributes. He could have turned rocks into bread or come down from the cross, but it was not His Father's will. Now, punta tayo. Ano yung na-undermine dito? 3. Pagka-Diyos ni Jesus, doctrine ng Trinity, at yung permanence ng incarnation. Dito sila nagka-problema. Kasi kung totoong may nabawas kay Jesus, kung totoong may napigil kay Jesus sa pagka-Diyos niya, ito ay magkakaroon ng problema sa usapin ng orthodoxy. Orthodoxy. Dahil ang doktrina ng Diyos, ang Diyos ay hindi nagbabago. Hindi pwedeng magbago. Now, ang ini-introduce ng kenoticism na may pagbabago sa Diyos.
na yung Diyos ay pwedeng tumigil sa pagiging makapangyarihan, na ang Diyos ay pwedeng tumigil sa kanyang kaalaman, na ang Diyos ay pwedeng tumigil sa kanyang presensya. So, immutable ang Diyos. At ganun din, na-undermine nito yung simplicity ng Diyos. Kasi ang Diyos, hindi mo pwede siyang hati-hatiin sa parte. So, we do not agree dun sa sinabi ni Thomasius na merong part yung Diyos na essential, may part yung Diyos na relative. Hindi ganon. Sabi nga ni James Dolezal, everything that is in God is God. There is nothing in God that is not God. Ang Diyos ay simple. Hindi siya binuong mga parte. Walang parte ang Diyos. Walang parte ang Diyos na hindi Diyos. Therefore, hindi natin pwede i-chop-chopin ang Diyos. Ang mga creatures lang yung may parts. Yung creatures lang ang mayroong mga parte. Ang creatures lang ang may kategorya, ang Diyos ay hindi. So, ma-undermine na itong deity ni Christ. Pag sinabing merong part ng deity na ganito, na ang Diyos ay nagbabago, no, He is not. Pangalawa, ma-undermine ito yung Trinity. Dahil ano nga, isang Diyos, tatlong persona. Yung tatlong persona ay nagsasubsist sa isang Diyos. At hindi pwedeng magbago yun. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ang Diyos, at ang Banal na Espiritu ay Diyos. Now, kapag sinabi nung kenotic Christology na tumigil sa pagka-Diyos, yung Diyos Anak, ibig sabihin, hindi na siya nagsubsist dun sa divine essence. Nawala na yung Trinity. Father at Spirit na lang yung fully God. At hindi pwedeng mangyari yun. The Trinity is forever the Trinity. Hindi pwede may magbago sa banal na Trinidad. And lastly, yung permanence ng incarnation. Yung incarnation, alalahanin natin, nung nagkatawang tao ang Logos, yung kasi ang tawag nila sa second person ng Trinity, kaya ang haba nung sinasabi ko, second person of Trinity. Sabi ni John, Logos, the Word was made flesh. So, yung Logos, nung nagkatawang tao siya, yung kumuha siya ng pagiging tao, siya ay forever na Diyos tao na. This is permanent. Hindi nagkaroon ng pagkakataon na titigil siya dito at hindi magkakaroon ng pagkakataon na ito ay mawawala. Simula nung nagkatawang tao siya, hanggang sa walang hanggan, Diyos tao siya. Permanent yung incarnation. Now, magkakaroon ng problema dito yung mga kinoticists dahil kung ibig palang sabihin, para maging totoong tao si Jesus ay titigil niya, less than human ba si Jesus ngayon na exalted na siya? Hindi na ba siya totoong tao ngayon? Kasi nung nasa humiliation siya, ang sabi ng mga kinoticists, pinigilan niya para maging totoong tao siya. And now, exalted na siya, resurrected na siya. Resurrected na yung Panginoong Jesus. Yung glory ng Diyos ay fully displayed na sa Kanya. Now, hindi na ba siya totoong tao? So, nane-neglect nitong kenoticism, yung permanence sa incarnation. Magkakaproblema tayo doon. So, kinote ko ba si William Temple? Hindi ko na kinote siya. So, punta na tayo ngayon sa sagot. Ano yung mali? Dalawang una, ngayon punta tayo sa sagot. Ano yung positive case natin dun sa Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 7. Now, unang tignan natin ay yung word na, bago natin tignan yung emptied, tignan muna natin yung form of God. ESV, though he was in the form of God. Legacy Standard Bible, although existing in the form of God. Maganda yung sinabi ng Legacy Standard Bible kasi nasa present tense siya, present continuous tense siya, na although existing pa rin siya in the form of God. So, ang ibig sabihin nitong nung verse 7, na he emptied himself, bago niya i-empty yung sarili niya, siya ay totoong Diyos na.
nasa form siya ng Diyos. Yung word na form ay morphe, na ang ibig sabihin ay substance, essence, nature. Pag sinabi nitong text natin na siya ay in the form of God, hindi yan appearance, ha? Hindi yun mukhang, kundi yan yung pinaka-substance. Siya ay nasa essence, ay pagiging Diyos. Kaya napaka-tindi nitong wording na ginamit dito sa Philippians chapter 2, na ang pinakasinabi mismo, this is the highest level ng pagbabanggit na siya ay Diyos. He possessed the fullness of God. Pero, same word yung ginamit ni Apostle Paul, na nung inempty ni Jesus yung sarili niya ng Logos, he was taking the form. Ginamit niya ulit yung word na form. Form of God, form of a servant. So, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, siya ay totoong Diyos at siya ay totoong tao. Truly God, form of God, truly man, form of a servant. Dinescribe pa yung servant. Anong itsura ng servant? In the likeness of men. Ang ibig sabihin ng servant ay pagiging tao. Ibig sabihin ng servant ay pagiging tao, sa kawangis mismo ng tao. So, kung ano yung essential sa divine nature, meron si Jesus nun. Anong essential sa pagiging tao, meron si Jesus nun. Ito na yung pinag-aralan natin last Lord's Day. Now, punta na tayo sa next. Punta na tayo dito mismo sa emptied. Now, nung sinabi ng text na He emptied Himself, ang mismong pagkakabanggit ng text ay walang direct object. Walang sinabing He emptied Himself of omniscience, omnipresence, divine nature. Wala yon. Ang sunod na binanggit ay by taking. Paano niya inempty yung sarili niya? By taking the form of a servant. Being born in the likeness of men. So, deny natin na yung emptying ni Jesus ay may nabawas sa pagka-Diyos. Deny natin. Walang sinabi sa text nun. Ang ina-affirm natin, paradoxically, kabalintunaan, inempty ni Jesus yung sarili niya by taking something to Himself. Ano yung tinake ni Jesus? Pagiging tao. Kaya yung incarnation itself is the kenosis. Papaano inempty ni Jesus yung sarili niya? Sa pamamagitan ng pagdadagdag, hindi pagbabawas. Jesus emptied Himself not by subtraction, but by addition. Ayaw ni James Dolezal yung language na yon, pero paninindigan ko yon. May dinagdag si Jesus sa sarili niya, hindi dinagdag sa pagka-Diyos. Okay? Walang nadadagdag sa pagka-Diyos. Pero yun yung paghuhubad ng Panginoong Hesus. Yun yung emptying ng Panginoong Hesus. It's not by subtraction, but by assumption of a human nature. Yung self-renunciation, yung self-emptying ni Jesus, ay nagpakababa siya, hindi dahil may natanggal, kung hindi dahil naging totoong tao siya. Nung naging totoong tao siya, yung person niya, siya ay, he was made of no reputation. Pag binalikan natin yung doctrine ng hypostatic union, balikan natin yung doctrine ng hypostatic union, ang pinag-uusapan natin sa hypostatic union, isang persona, dalawang kalikasan. Isang persona, dalawang kalikasan. Ito yung Lutheran Ito yung kay Tomasius kanina. Kaya may problema pa rin yung Lutheran hanggang ngayon dahil yung pagkatao at pagka-Diyos ay pinagsasama nila. Pwede daw kumilos yung pagka-Diyos sa pagkatao at pwede daw kumilos yung pagkatao sa pagka-Diyos. Kaya pa nagpapartake sila ng Lord's Supper, hindi man sila transubstantiation ng Roman Catholic Church, consubstantiation naman. Totoong nandun si Jesus. Doon sa tinapay.
at nandun yung dugo niya sa alak. Kasi merong mixing ng human at divine. Pero ang totoong pananaw ay hindi mo may pagsasalo yung pagkatao at pagka-Diyos. Sabi ng Chalcedon, without change, without confusion, without mixture. Hindi mo pwedeng pagsamahin. The finite cannot comprehend the infinite. Hindi pwedeng mag-mix ang creature at ang Diyos. At ito yung pinaka-controversial, even sa incarnation. Kahit sa incarnation, hindi pwedeng pagsaluhin ang pagka-Diyos at pagkatao. Kaya ang tinuturo sa hypostatic union, siya ay totoong Diyos, tao. Diyos-tao. Na siya ay ang persona ni Jesus na kumikilo sa pagka-Diyos at kumikilo sa pagkatao nang hindi mo pwedeng paghiwalayin. Siya lang yung nag-iisa na may dalawang kalikasan. Diyos at tao. Yan ang tinuturo natin sa usapin ng hypostatic union na nananatili siya sa pagka-Diyos samantalang kumuha siya ng kalikasan ng pagiging tao. Yan ang sinasabi ng Chalcedonian definition. Pero may personal question kasi ako dito. Madali na maintindihan to eh. Ang question ko ay yung word ng scripture na veiling. Ano yung ibig sabihin na venail ni Jesus, yung kanyang divine attributes sa kanyang pagkatao? Totoo. Hindi siya tumigil sa pagka-Diyos nung sanggol siya. Hindi siya tumigil sa pagkatao, maging sa resurrection niya. Forever God-man si Jesus. Pero nung nasa stage siya ng humiliation, anong itsura nung pag-veil niya ng kanyang divine nature? Kasi yun yung nakalagay sa Philippians eh. Sa Philippians chapter 2. So ang sagot dito ay yung veiling ay hindi sa pamamagitan ng kahit anong pagbabago o pagtatago ng pagka-Diyos, kung hindi mismo sa pamumuhay ng persona ng Logos na consistent sa pagiging tao niya. Kasi never naging tao yung Diyos. Pero, yung persona, the divine person of the Logos, ay naging sanggol, at hindi kumikinang yung sanggol, yun mismo yung veiling ng divinity niya. Hindi siya makasalanan, pero hindi rin siya maluwalhati pa. Yun yung veiling ng divine nature. Hindi veiling ng divine nature na may tumigil sa pagka-Diyos. Yung veiling ng divine nature ay mismong sa pagkakatawang tao rin. Sa pagiging tao niya. Nasabi nga nung mga ni Renihan, di ba, last Lord's Day, na kapag nakasalubong mo si Jesus, kunwari, sa panahon nila, nakasalubong mo si Jesus, kinamayan mo si Jesus, may kali yung kamay niya, hindi mo siya mapapansing Diyos. Yun yung veiling ng divine nature. Wala siyang sign. Kaya nga sa preaching kanina, kailangan pang sabihin ng angel eh. Oh, nasa ano siya? May swaddling clothes siya, kapapanganak pa lang. Kasi kung hindi magsalita yung anghel ng sign, hindi nila makikita sino ba si Jesus dito. Hindi nila madidistinguish kung sino siya doon. Yun yung veiling ng hindi dahil tumigil siya sa pagka-Diyos, hindi dahil may nabawa sa pagka-Diyos, kung hindi dahil totoong naging tao siya. Hindi mo iisipin yung kasama mo mag-lunch ng inihaw na isda ay Diyos. Hindi mo iisipin yon. Yun mismo yung veiling ng pagka-Diyos niya. At yun din, yung dumating at nangyari na sa kanyang resurrection. Sa resurrection ng Panginoong Jesus, in-unveil na. Sa resurrection ng Panginoong Jesus, dito ako nahirapan pero kailangan maging consistent. Dito okay lang pero sa resurrection ng Panginoong Jesus, hindi nag-mix yung pagiging tao at Diyos niya. Tao pa rin siya. At Diyos pa rin siya. Pero ang nagbago na ay andun na yung kaluwalhatian. Halatang-halata mo na siya yung Diyos. Merong unique sa glorified humanity ni Jesus na wala sa glorified humanity later on ng mga believers. May difference.
Magkakaroon tayo ng difference. Kaya kita mo agad na siya ang Diyos. So, di ba mabilis lang? So, tapos na tayo. Sabi ni Pastor Noel, tapos i-quote ko, sabi ni Pastor Noel sa dogmatics namin, without ceasing to be God, the Son of God took on human nature, concealing the glory of deity. So nag-agree si Pastor Noel dito, na tinago yung pagka-Diyos, hindi dahil tinakpan, hindi dahil binawas, kung hindi nung nagkatawang tao. Yun mismo ang pagtatakip. At sabi ni Gregory of Nazianzus, isang church father, sabi niya, attributed sa kanya to remaining what he was, he became what he was not. Habang hindi siya tumigil sa pagiging Diyos, nagkaroon siya ng pagiging tao. Another term, what he was, he remained, and what he was not, he assumed. Kung ano siya, nanatili, at kung ano yung hindi siya, pagiging tao, ay kinuha niya. So, yan, 31 minutes. So, dito nagtatapos yung kenosis controversy. Ang isa sa kailangan nating panindigan, ang Diyos ay Diyos. Sa kanyang pagka-Diyos, well, hindi pwede mabago yon. At sa pagkakatawang tao ni Jesus, forever, Diyos tao siya. Forever na Diyos tao siya. So, sige po, discussion tayo. Any question? Question or comment? Kailangan natin i-discuss to. Kasi pag usapin ng orthodoxy, kailangan nating maging isipin natin kung sino ba talaga yung Jesus na tagapagligtas natin at sinasamba natin, at hindi pwedeng galing lang sa imahinasyon natin kung paano natin iisipin yung nababasa natin sa Biblia. Hindi pwedeng illogic lang natin to. Kailangan nating tignan kung ano ang ibig sabihin talaga ng kapanganakan ni Jesus. Sige po, open tayo for discussion. Si Paul muna, saka si after si Monica. Kasi matagal ko nang iniisip din to, yung veiling ng ang hirap word nung Hindi ka naging heretic. ng divinity. Yun ba ay positively pinakita ni Jesus sa mga disciples doon sa Mount of Transfiguration? Paano ba natin dapat intindihin yung sa Transfiguration ni Christ in relation sa kanyang pag-veil nung kanyang divine essence? Ayan. Thank you, bro. Isa rin yung sa pinaka-kinalilito ko dati. Kahit preaching tayo ng Mark, di ba? Tapos may transfiguration doon. Ay, hirap naman ito. Pero dito, naliwanagan tayo doon. Dahil yung transfiguration, pinakita doon yung mangyayari sa kanya after the resurrection. Na after ng resurrection niya, magkakaroon ng sense na i-unveil na yung glory na meron na pang Diyos, na wala siya sa kanyang state of humiliation. Wala siya nun. Pero after ng resurrection niya, ascension niya, yun yung ipinakita para siyang patikim kay Jesus ng magiging pabuya niya after nung kanyang kamatayan. So, yeah, exaltation na kaagad yung patikim na exaltation, yung Mount of Transfiguration. At doon, na nagkaroon ng gusto pa nga ni Apostle Peter na gumawa ng tolda, di ba? Pero dahil sinful siya, gusto niya isama yung dalawa, kasama ni Jesus. Pero ang glory na masdan niya doon, kay Jesus lang. Kay Jesus lang yung glory na walang glory si Moises sa si Elijah doon. Yun ay glory ni Jesus bilang Diyos. So, exaltation glory yun. Yes. So, Pastor, linawin ko lang. Yung ibig sabihin pala is, nung pinakita ni Christ doon sa kanyang transfiguration is yung glory ng pagiging God-man? Yes. Or ayun na mismo yun? Hindi kasi pwedeng sabihin na glory lang ng divine nature niya. Glory ng pagiging God-man niya, yes. Bakit hindi pwedeng yung glory ng divine essence lang niya? Kasi tao siya.
Okay na po. Yes. Hindi pwede mapakita yung glory niya ng pagiging Diyos niya habang tao siya. At walang hanggang tao siya. Kaya ang palaging wording ng mga theologians, God man, God man, God man. Kaluwalhatian ng pagiging peculiar glory ni Jesus. Kahit ang Ama at ang Espiritu, wala nun. Ang glory ng Ama at ng Espiritu ay kaluwalhatian ng pagiging Diyos. Pero ang kaluwalhatian ni Jesus ay merong pagiging Diyos at pagiging Diyos-tao. Very peculiar yung glory ni Jesus. Sabi ni Mark Jones, sa tatlong persons, siya lang ang nagkatawang tao. Hindi nagkatawang tao ang Father, hindi nagkatawang tao ang Spirit. So yung glory ng transfiguration na yun, very exclusive yun sa Logos. Monica. Thank you, Pas. Yung dun po sa text na Philippians 2, sinasabi ko kay Ellen kanina, kasi parang when you look at it sa face value, di ba, initially ang sinabi niyo po na yung word na emptied, sinesearch ko kung ano siya, kung pwede siya maging intransitive verb na hindi kailangan ng direct object. Pero even without the direct object, pag titinang natin yung context, yung mga clues around it, parang and the subject of this passage is all about the humility of Christ. Yes. Kasi prior to that, kaya ito po, di ba sinabi ni Apostle Paul is that he was exhorting the Christians to be like Christ, and this is the example of Christ. This is how he showed humility. So, tapos sinerch ko po yung word na empty, and sabi dito sa Bible Hub na this verb was primarily used metaphorically, figuratively. So I was thinking na magiging helpful sa atin to understand when we look at other translations. Kasi di ba po sa ibang translations, dito sa may enduring word, ang ginamit is, He made Himself of no reputation. So I was thinking na, we don't look at the verb, we don't look at the word empty as literally emptying of divinity, but we look at it metaphorically as, yun nga, yung sabi dito na to describe himself as rendering him powerless. So parang I was thinking na he was emptying himself of the privilege, Yes. or his reputation being, Rights. his rights being part of the royalty, being God. So, tingin ko po mas makakatulong sa atin when we consult other translations aside from the word itself na emptied. Yan lang. Thank you doon, Monica. Yung ginamit mo, anong translation yun? Yung KJV. He made himself no reputation. Yun yung translations na makikita natin na may word per word saka thought for thought. Dito magkakaiba yung mga translation. Na yung mga nag-translate ng empty itself, dahil kinuha nila yung word mismo. At merong mga translations din na iba na thought for thought, yun ang nagtatranslate ng meaning. Ano yung idea na meron doon. Ito yung nagiging usapin na kaya kailangan natin magbasa ng iba't ibang mga translations talaga. Na ano yung ibig sabihin nito, ano yung sense nito. Pero ang sense talaga noon, yes, is making himself of no reputation as per the context. Yun yung sermon natin mamayang hapon. Salamat sa preview. Inano niya yung rights niya bilang Diyos. Bilang Diyos, kasi person pa rin ni Christ yung nasa pagiging tao eh. May karapatan siya ng lahat ng privileges, pero yun yung hindi niya inangkin maging sa pagkakatawang tao niya. So, thank you Don Monica. Other question? Si Joel. Or comments? Good afternoon po. Thank you po. Actually po, hindi ko po napakinggan lahat. Pero po, ang question ko po is, nung si Jesus po ba nagpagaling, when he raised Lazarus from the dead, is it yung divine nature niya o God the Holy Spirit in Christ yung although, ayun. At tandaan natin, yung kaya siya tinawag na Christ, ang ibig sabihin ng Christ ay the Anointed One. Ang ibig sabihin ng Anointed ay Spirit-filled. Ibig sabihin, binigyan ng banal na Spirito. At sa pagiging tao ng Panginoong Jesus, sa kanyang humiliation,
ang ginagawa ng Panginoong Jesus doon ay sa kapangyarihan at pagdepende sa kapangyarihan ng banal na spirito. So lahat yun. Kaya tayo may mababasa na magugulat yung iba. I think yun yung kinote ni Olsen. Tama ba? Yung Mark 13:32. Pwede bang tignan natin yung Mark 13:32? Ito yung concerning. Meron pang iba. Ibang text. Iba pala yung sinabi niya. May mga text na hindi nakapagpagaling si Jesus. I think sa Book of Mark din yon. Isang instance lang yan. So, at sinabi rin ng John chapter 1, John chapter 3, na filled with the Holy Spirit siya. Lahat ng ginawa ni Jesus na miracles, nakadepend siya sa, hindi niya power. Hindi niya divine power. Sa power iyon ng Holy Spirit. Hindi ibig sabihin nun na hindi siya Diyos, pero ang ibig sabihin nun ay totoong tao talaga siya na umaasa sa Spirit-filled man, ang Panginoong Jesus, na yun yung kailangan nating tularan. Hindi natin matutularan, hindi tayo pwede maging Diyos, pero pwede tayong maging taong may espiritu, taong espiritual, katulad ng Panginoong Jesus. Without saying, yung sinabi ng functional kenoticism na kailangan niyang tumigil sa pagka-Diyos. No. Hindi siya tumigil sa pagka-Diyos, siya ay totoong Diyos, totoong tao, at sa pagiging totoong tao niya, siya ay umaasa sa kanyang Ama. Palagi siya Ama, sa kapangyarihan ng banal na spirito. Yun ang palaging dependence ng Panginoong Jesus. So, part yun ng na hindi natin pwede pagmixin yung divine nature niya at yung human nature niya. Never mixed. Ang kayang gawin ng Panginoong Jesus sa pagka-Diyos niya, Ang mga kayang gawin ng Panginoong sa pagkatao niya, ayun sa pagkatao niya. Doon sa properties ng nature na meron siya. So, may mystery doon. Baka follow up ko doon. Isa-isa muna. Baka. Hawakan mo na bro. Pero po yung next pong question ba sa Mount Olives po, yung sa Olivet Discourse, yung ginawa po ba ni Christ doon na sabi niya, I do not know the hour. Yun yung Mark 40:32. Opo, na tawag dyan, nasabi niya po ba yun dahil bukod sa hindi pa siya glorified body, the Holy Spirit did not reveal to him, to the humanity of Christ noong time na yon para i-reveal, kumbaga will ng Father din na hindi niya i-reveal yung dapat niyang, yung tinatanong sa kanya po ng disciples. Yes, so yes. Yun yung basic na sagot, yes. Sa pagiging tao ni Jesus, hindi niya alam lahat. Yung ibig sabihin. Sa pagiging tao ni Jesus, nung baby pa siya, kailangan niyang matuto ng Greek yung alphabet nila, no? So, kailangan niya mag-Greek katulad natin. Ang hirap. Kailangan niya mag-aral ng ABC. Hindi pagka ni Jesus, alam ko na lahat ng ABC. Hindi. Sa pagka-Diyos niya, alam niya lahat. Pero sa pagkatao niya, may growth siya in knowledge. Kailangan niya matuto magsabi ng mama, papa. Kailangan ituro sa kanya. Kaya pag pumunta siya sa temple, 12 years old siya, nagtatanong siya. Hindi siya nagtatanong dahil gusto niya lang patunayan na, walang binat bato sa akin. Nagtatanong talaga siya dahil nag-aaral siya. Part ng pagiging totoong tao niya na kailangan niya mag-aral. So, kaya lang, namangha yung mga teachers of the law doon kasi hindi sila nakita ng 12 taong gulang na ganun magtanong. Iba siya. Pero, totoong tao yung Panginoong Jesus. So, yun yung in-emphasize nung mga kenotic Christology na masyadong emphasize yung humanity na hindi niya daw na hindi niya pwedeng gawin yon nang hindi siya tumitigil sa pagka-Diyos. Hindi, pwede niyang gawin yon kasi totoong tao siya. At totoong Diyos din siya nang hindi pinaghahalo. So, nung tinanong siya kailan yung second coming, nung sinabi ni Jesus na hindi ko alam, sabi ni Pastor Noel sa amin, basta ako naniniwala na hindi niya alam. Kasi sabi niya hindi ko alam sa inyo. Sabi niya, ako naniniwala ako sa Panginoong Jesus. Kasi sabi niya So, hindi nagpapanggap si Jesus. Totoong hindi niya alam nung panahon na yon.
Last na po, yung sa, para po dun sa may para po hindi ma-undermine yung immutability tsaka simplicity ni God. Patawarin ako dyan sa tanong ko po. Yung sinabi kasi nung writer sa Hebrews na Jesus is our great high priest who can sympathize with us. Kailangan po ba na nagkaroon muna ng incarnation prior sa makapag-sympathize siya fully with us? Yun po. Yun lang, Pas. Thank you po. Yes and no. Kaya makisimpathize ng Diyos by His knowledge. Pero iba yung naranasan niya. Alam ng Diyos lahat yon. Pero wala siyang karanasan paano maging tao. Ayaw nating sabihin na yung Diyos ay parang tayo. Kunyari, theoretical alam natin. Hindi pa natin naranasan. Hindi ganun sa Diyos. Huwag nating sabihin na yung knowledge ng Diyos ay parang knowledge natin na theoretical. Pero, ang truth ay hindi niya yun naranasan bilang tao. Kaya, merong katotohanan na kaya makisimpathize ni Jesus nung naging tao siya. Naging totoong tao siya na katulad natin. Na siya rin ay pinanganak, nag-struggle din siya sa paglaki, siya rin ay namatayan ng tatay, namatayan ng kaibigan, si Lazarus, siya rin ay umiyak, siya rin ay nagutom, siya rin ay napagod, siya rin ay napuyat, tulog na siya, ginising pa siya. Hindi na tulog niya, ginising pa. Naranasan lahat ni Jesus yon. Kaya merong diwa na yung persona ng Logos ay totoong kayang makisimpatya sa atin dahil totoong naging tao siya. Hindi siya naging tau-tauhan lang o mukhang tao lang. Totoong umapak siya sa lupa. Totoong nagbanat din siya ng buto bago siya nag 30 years old. 30 years old siya nag-ministry. Totoo siyang nagtrabaho, nagpawis, yung ngayon, nag-breadwinner. Totoong ginawa ng Panginoong Jesus yung mga yon dahil totoong tao siya. Kaya niya makisimpatya sa atin. Pero walang kasalanan. Balik tayo, impeccability ng Monday. So, ayun bro, comment. Thank you. Si Temi. Pumunta talaga dito yan sila para nagtanong. Sa controversy na yan kasi very controversy. Parang comment lang Pas, very encouraging sa ating mga Christian yung katotohanan na ang Panginoon sa kanyang pagiging tao at Diyos umasa ng lubos sa banal na espiritu. Di ba parang tayo Christian, nagkakasala tayo, in pain tayo, may mga struggle tayo. We sin. We struggle, tapos nahirapan tayo doon. Mayroon tayong mga gusto pero hindi binibigay. Ganun din ang Panginoon. Nag-pray pa nga siya, grabe nga yung prayer niya, di ba? Parang tumutulo na yung pawis niya, yung dugo na yung pawis. Pero naka-ask siya ng buong buo sa Holy Spirit. Very encouraging yun sa akin personally na ang Panginoon namasa ng buong buo sa banal na espiritu doon sa lahat ng paghihirap niya at sa kamatayan niya. At ako din sa lakad ko, sa Christian life ko, I can do that kasi ginawa yun ng tagapagligtas ko eh. Ang ganda ng idea na pinakita niya sa atin na kayong mga iniwan ko dito sa lupa, ito yung ginawa ko kung paano ako nabuhay. Umasa ako ng lubos sa banal na espiritu. Ganon din yung sa natularan nyo. Na umasa kayo para dun sa glorification na inaasam-asam natin sa muli kong pagbabalik. Yun lang po. May katotohanan dun kasi bilang Kristiyano, mayroon tayong sense na gusto natin ng cheat. Gusto natin ng cheat code. Gusto natin ng, anong tawag doon? Easy pass. Gusto natin, pwede bang may isa sa mapadali ko to? Yung pagiging Kristiyano ko? Parang hack. Yun, may hack. Pwede bang ma-hack ko yung pagiging Christian na di na ako magkakasala, ganito, di ba pwedeng di na ako dumaan dito sa pagtitiwala na sense? Pwede bang di na ako maghintay, di na ako mag-depend? Di ba pwede bang isang ganun lang
kaya kong maging perfect Christian. Yun yung hindi ginawa ni Jesus. Hindi siya nag-hack. Hindi siya nag-tap sa divine nature niya. Na, nahirapan na ako, divine. Walang ganon si Jesus. Mula pagkapanganak niya hanggang kamatayan niya, wala siyang cheat. Walang life hack si Jesus na ginawa. Lahat pinaghirapan niya, lahat normal, lahat nagbasa siya, nanalangin siya, madaling araw nanalangin siya. Dahil yun yung buhay na gusto niyang ibuhay natin. Maging buhay natin. Ang gustong, pag sinabi na maging Christ-like, sabi ni Temi kanina, kailangan maging spirit-dependent tayo. Gusto mo maging katulad ni Kristo? Umasa ka sa banal na spirito. Sa lahat ng buhay, walang hack. Walang life hack sa pagiging Kristiyano. Dadaanan mo lahat yan. Sa pagiging isang mananampalataya, lahat ng hirap, lahat ng sakit, lahat ng fall, lahat yan dadaanan nang umaasa pa rin sa banal na spirito. Yun ang kailangang maalis sa isip natin, yung easy pass, life hack, cheat. Dahil hindi ginawa ni Jesus yun, hindi yun yung pag-asa mo. Magkaroon ng, kahit Lord, 1 month lang. Well, hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan buong buhay mo, aasa ka sa banal na spirito. So, salamat doon, Temi. 12:18 time check. Kung may question po, kahit isa na lang. Sige, si Paul. 12:19. Habang nagluluto pa sila sa baba. Mukhang nagluluto pa sila sa baba. Question, since we agree or we affirm na ang Diyos ay simple at immutable siya sa pagiging Diyos, can we, ang hirap magtanong ng ano eh, how do we affirm na yung Diyos meron ng katawan ngayon? Paano natin i-properly i-language yung sarili na yung ating understanding doon sa fact na yung triune God, yung isang person doon is merong katawan. So do we, para lang maiwasan yung convolution na ma-attribute yung may katawan yung Diyos as the triune God. So, paano natin i-word yung ganun, Pastor? Thank you doon, bro. Hindi natin siya i-word. Yung wording natin, kailangan yung wording ng John 1:14. Hindi sinabi doon na God became flesh. Ano yung became flesh doon sa John 1:14? Word. Yung word ay person. Kaya sinabi sa John 1:1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. May difference yung word sa yung deity. Sinabi doon yung word ay deity. Yung person ng Logos ay Diyos. Ang Diyos ay hindi lang ang Logos. Ang Diyos ay Ama, Logos, at Espiritu. So may distinction yon. Kaya sa Johannine na theology, ang sinabi niya ay the Word became flesh. Hindi niya sinabi niya God became flesh. Ang sinabi niya, ang person ng Logos ang naging flesh. Ang Diyos ay hindi naging tao, specifically. Kasi ganun, limited yung vocabulary natin sa Tagalog eh. Kaya kailangan magpasensyahan tayo na hindi natin magiging specific palagi sa pananalita. Pero ang specific at technical doon, ang person ng second person ng Trinity, ang Logos, ang naging tao. Nagkatawang tao. Hindi ang Diyos per se. Hindi ang full deity. Hindi ang Trinity ang naging tao. Yung second person ang naging tao. Doon natin pwede maingatan na masabi na walang nagbago sa Godhead, walang nagbago doon sa essence ng Diyos. Yung person ng Diyos ang nag-assume ng human nature, hindi ang divinity. Pero may mystery pa rin doon. Kasi paano nagkaroon ng human nature ang person ng Logos, ang person ng Logos ay hindi rin pwede sabing part.
Naglalakad tayo sa, di pa yung sabing part siya ng divinity, binabansagan ka, oh. Napaka nito mga to. Binabansagan ka lang. Yun. So, doon tayo kailangan magiging maingat without, nang hindi sila ginagaya, nangyayari siya agad. The word became flesh and dwelt among us. At doon yung kailangan i-elaborate natin na it's a person, not the Godhead itself. Sige, doon din naman. So yung glory, pastor, ng Logos, let's say nandun na tayo sa new heavens and new earth. Okay. So yung glory ng Logos is yung glory ng full divinity? Yes. The whole divinity, or yung glory lang ng God-man na si Christ? Yung bawat person ng Trinity ay may sarili-sarili nilang glory. Yung glory ng Father, pagiging Father, ang glory ng Son ay pagiging Son, ang glory ng Spirit ay pagiging Spirit sa kanilang mga work. Pero meron din silang glory ng pagiging iisang Diyos. So meron silang personal glory, tig-isa, meron silang divine glory sa pagiging isang Diyos, pero si Christ lang yung may mediatorial glory. Siya lang yung may pagiging God-man na glory ng pagiging maluwalhati. So, doon mismo sa eternity, sa glory na makakasama natin ng Panginoong Hesus, ang maipapamalas niya ay yung divine glory at yung kanyang mediatorial glory. Pero doon sa glory niya ngayon, ipapakilala niya kasi sa atin kung sino yung Ama at Espiritu nang hindi siya nagiging Ama at Espiritu. Pero yun yung masasabi natin na beatific vision. Mukhaan natin at mental at physical nating makikita, spiritual nating makikita, yung Panginoong Hesus. At yung kabuuan ng kaluwalhatian. Kaya hindi na tayo magkakasala. Hindi na tayo magkakasala dahil makikita natin yung totoong kagandahan niya doon. At kaya tayo magiging masaya for eternity. Hindi dahil wala nang bulok na ilog doon. Hindi dahil wala nang polusyon. Kung hindi dahil makikita natin yung kaluwalhatian at kagandahan ng Diyos sa pagkakita natin kay Jesus. Kaya bakit ako magkakasala? Bakit ako kakain ng candy kung may Vikings? Kaya lang may candy pala doon. No? So, let's pray. Ama namin, maraming salamat po sa inyong habag at grasya sa amin dahil maging sa limitado naming mga isipan, inaamin namin na hindi namin kayang maunawaan lahat, pero sa limitado naming isipan, o Diyos, kami binibigyan nyo ng iluminasyon, maging ang mga isipan namin ay pinababanal nyo para maisip namin ng tama kung sino ka, kung sino ang Panginoong Hesus, at kung sino ang Banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami dito dahil alam namin ito yung matrabahong gawain. Isa itong effortful dahil effort na makilala ang tao, effort na makilala higit sa lahat, ikaw na Diyos. Hindi namin ito magagawa ng wala lang, magagawa namin ito ng pinaghihirapan. At sana po ang mga pag-aaral namin na pinaghihirapan namin mag-isip ay pagbungahin mo na magkaroon kami kahit ng katiting na glimpse lang, o Diyos, ng kaluwalhatian mo. Magkaroon kami ng pagkaunawa sa kung sino ka. At pagpalain niyo po ang aming magiging mga fellowships for today. Salamat po sa lahat ng pagpapala niyo sa amin, sa spiritual feeding, at ganun din po mamaya sa aming mga pagsasalo-salo sa lunch. Ikaw ang pinupuri namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.